Ayun doon sa Bulacan. Ha? Oo. Mga 6 o 7. Oo, isipin nyo yan. Galing sa isi yan. Doon din, ganun din. Wala silang ginawa doon. Pag nagkikita, mga itim ito ha. Pag nagkikita, nagpapatay. Basta dalawang grupo doon ang very prevalent. Kumbaga, parang bahala na CBCB mo kayo balik. Di ba? Parang gano'n. Pagdating ka, wala namang punong dulo. Pag nakita ka gano'n, parang gano'n. Pero po siya, pasahin nyo pagkatapos natin ito, pasahin nyo. Yung palang mga, yung kanyang mga binibigas ng sarap niya. May subliminal meaning. Mayroon siyang malalim na kaalaman doon sa past na lahi niya kung bakit gano'n. Alam niya na. Isipin niyo yun. So, siya lang ang tanging rapper na naalis iyong pagkakawatak-watak ng mga colored people sa US. Bakit ito itinukod sa inyo mga kapatid? Para makita ninyo na tayo hindi dapat magkawatak-watak. Yung nga doon, pinag-iipon, mayroong isang tao doon na gustong ipunin na huwag mag-away-away. Eh tayo narito na, gusto pang mag-away-away. Diba? Gusto pang makipag-away. Ganun yun eh. Meron naman kasing ayaw makipag-away, meron naman gusto makipag-away. Basahin niyo yung tungkol kay Kendrick Lamar. Makikita niyo po mga kapatid. Mayroon siyang malalim na pinaghuhugutan ng kanyang mga kanta. Mayroon din siyang mga lahi-lahi na pinabanggit. Isipin niyo yun. Ibig sabihin, gumagalaw na po ang puwersa ng ating dakilang alahayam. Iba-iba lang na paraan. Iba-ibang paraan. Nangyayari na yung sinabi niya na tayo welcome. Naiitupa. Isipin niyo yung na yun, half-time, na break. Nagsalita siya, nagkumanta siya doon at may mga meaning pala yung mga kulay ng mga dancer niya sa kabila, ay yung mga back dancers niya. May mga meaning, may naka-itim, may naka-blue. Ano po ba yung kulay? Basta tatlo yun. May mga meaning. Yung kanyang mensahe sa kanta, may subliminal meaning. Na ibig sabihin, magising kayo sa katotohanan. May pinagamit po ang ating alahayam, hindi lang dito sa atin, pati doon. Napakaganda. Kung mababasa ninyo, napakaganda. Napakaganda nung meaning, nung kanyang mga kanta. Na tayo hindi dapat pag-away-away. Isipin nyo, mapag-isa mo yun sa isang entablado, na samantalang doon sa labas, pag nagkita, nagbabaril lang. Walang ibang nakagawa siya sa isang entablado. Ano ba yung nakapaan niya? Kalahati pa lang ang laro. Umalis na si Kaya. Sinisiraan siya. Sinong sinila? Para bang discredit siya. Pero hindi, marami nang nakakaunawa sa kanya. Alam na rin nila. At kung ito po babalikan natin, naalala niyo yung grupo na kumanta ng Rivers of Babylon?